Okay, pag-usapan natin ngayon ng isang matinding away kapatid na yumanig sa politika ng Pilipinas. Ating sisiyasatin ng isang napakatapang na opinion piece na naglatag kung bakit ang isang akusasyon ay hindi lang basta alitan, ito raw ay isang kalkulado at matinding pagtataksil. Simulan natin sa pinakasentro ng argumento ng source. Ganyan niya kalala, inilarawan ang mga pangyayari. Isang napakatinding pahayag na aminin man natin o hindi, nagtatakda agad ng tono para sa buong pagsusuring ito. Ang unang bahagi ay tinawag mismo ng source na isang gawa ng panununog. Bakit? Dahil para sa kanya ang nangyari ay hindi lang simpleng salita. Ito raw ay isang sinadyang political arson, isang pag-atake na dinisenyo para mag-iwan ng matinding pinsala. So inilalarawan ng source yung esena. Isang senador, si Imay Marcos, na sa gitna ng isang pagtitipon ay nagbato ng mga pampublikong akusasyon laban sa sarili niyang kapatid, ang Pangulo. Dinetalya talaga ng source yung mga akusasyon. Mula sa pagbansag na drug addict sa sariling kapatid nang walang anumang pruweba, hanggang sa paggamit pa raw sa isang prayer gathering para sa isang pag-atake na kitang-kita raw ang galit. Bawat isa sa mga elementong ito pinagsama-sama para buuin ang bigat ng argumento ng may akda. At ngayon, pakinggan nyo tong direktang sipi mula sa source. Dito binibigyang diin yung interpretasyon niya sa emosyon sa likod ng lahat. Para sa kanya, hindi na to simpleng politika, personal na personal daw ito at puno ng matinding damdamin. Okay, dumako na tayo sa susunod na bahagi. Dito ngayon, sinisiyasat ng source yung pinaka-importanting tanong. Bakit? Ano raw ba talaga ang motibo sa likod ng ganitong aksyon? At yan na nga ang sentral na tanong na inilatag ng source. Hindi lang tungkol sa ano ang nangyari, kundi mas malalim pa. Bakit? Isang tanong na ayon sa kanya ang magbubukas sa tunay na motibasyon. At eto ang sagot ng source. Para sa kanya, ang katauhan daw ni Imay Marcos ay isang bigong monarka ng nag-aabang. Yung pakiramdam na ang palasyo ay para sa kanya, isang karapatan. Dito raw nag-ugat ang lahat. At ito yung profile na binuo ng source para ipaliwanag yung motibo niya. Mula raw sa pagiging genius girl na naniniwalang tadhana niya ang Malacanang hanggang sa hirap daw niyang tanggapin ang kapatid niya ang napili. Ayon sa source, lahat ng ito ay nag-ugat sa galit dahil ang kapangyarihang inaasahan niya ay dumulas lang sa kanyang mga kamay. Dito na tayo sa part na tinuturing ng source na pinaka-ironic sa lahat. Kasi sa isang hindi inaasahang pag-ikot ng pangyayari, yung pag-atake raw ay bumalik sa gumawa nito. At yan ang central irony ayon sa source. Yung atake, naging isang malaking miscalculation. Imbes na yung target ang malantad, ang sarili niyang pagkatao raw ang lumabas. Tingnan nyo, napakalinaw ng paghahambing, ang layunin versus ang naging resulta. Ayon sa may akda, yung planong manira naging sandata na bumalik at sumugat sa sarili. So ayon sa source, ang pag-ataking ito ay naglantad ng 4 na bagay, hindi tungkol sa kapatid niya, kundi tungkol sa sarili niya. Mula sa pagiging isang selosang kapatid hanggang sa pagiging isang political parasite, mabigat ang mga salitang ginamit ng may akda para ilarawan ang kanyang nakita. At para mas maging dramatiko pa yung paglalarawan, ginamit ng source ang siping ito. Nagpipinta raw ito ng isang napakatingkad na imahe para sa mambabasa, parang eksena sa isang palabas. Okay, nasa huling bahagi na tayo. Dito ngayon, tatalakayin natin yung mga hula ng source tungkol sa magiging resulta ng lahat ng ito, sa politika at sa kultura. Bago yung hula, naglatag muna ng cultural context yung source. Sabi niya, sa kulturang Pilipino, napakalaking bagay kapag isang kapatid ang hayagang sumisira sa pamilya. Hindi raw yan basta-basta napapatawad. At ito raw ang magiging pundasyon ng lahat ng susunod na mangyayari. At dahil doon, ito yung 3 resultang buong kumpiyansang hinuhulaan ng may akda. Una, ang simpatya ng publiko ay mapupunta sa kapatid na inatake, hindi sa taksil. Pangalawa, malilibing na raw ang kanyang political future. At pangatlo, ang kilos niya ay magmumukha lang daw audition para sa kabilang partido. Kaya, para sa source, ang totoong adiksyon na nabunyag sa buong isyong ito ay hindi sa droga, kundi sa isang bagay na mas malalim, sa kapangyarihan, sa atensyon, at sa paghihigante. At ito na ang pinaka-summary ng argumento ng source.
na handa raw niyang wasakin ng pangalan ng pamilya para lang sa isang dahilan, dahil hindi siya ang nakasuot ng korona. Kaya iniiwan tayo ng source sa tanong na ito. Ang nasaksihan ba natin ay isang simpleng paghihigante ng isang kapatid? O mas malala pa, isang politikal na paglilibing sa sarili? Ayon sa kanila, malinaw na ang sagot.